mainit na balita ngayong tanghali. Seguridad sa traslasyon sa Quiapo sa Enero 9 mas hinigpitan dahil sa banta ng teroristang Abu Sayyaf at Mauti Group gun ban. Ipatutupad ng PNP sa Manila area simula sa araw ng Linggo. Department of the Interior and Local Government iimbestigahan ang ipinatupad na seguridad sa North Cotabato District Jail bago ang pag-atake ng armadong grupo at pagtakas ng mahigit 100 bilanggo. Big-time drug lords na tumetestigo laban kay Senator De Lima binibigyan umano ng special treatment ng pamahalaan. Ombudsman Conchita Carpio Morales tiniyak na matatapos ang investigasyon sa Mama Sapano encounter sa 2018. Malacanang Kamao at BOC Transformers maghahanap sa pagpapatuloy ng 5th UNTV Cup Elimination Round itong darating na linggo. At isang pamilya na nakikitira sa silong ng isang bahay sa Pasig City pinagkalooban ng munting regalo ng UNTV. Magandang tanghali. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng mga otoridad sa ipatutupad na seguridad sa traslasyon sa Quiapo sa Lunes. Lalo nang ipinahayag ang Department of the Interior and Local Government na may plano ang Abu Sayyaf at Mauti Group na maggasik ng karahasan sa araw ng traslasyon. Narito ang report ni Rosalie Cos. 3 milyong tao ang inaasahang dadagsa sa Maynila sa Lunes dahil sa taunang prosesyon sa Quiapo. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Mike Sueno, triple na ang ginagawang paghahanda para rito ng mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kasunod na rin ito nang natanggap nilang impormasyon na nasa Maynila na ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf at Mauti Group na planong maghasik ng karahasan kasabay ng okasyon. Kasi mga terrorist groups ito eh. Parang ito funded din from outside. No? So, talaga there is this strong possibility na nandito na rin sila. Bukod dito, may bantari ng pagiganti ang isa pang Moro group na Ansar al-Khilafa matapos na mapaslang sa operasyon ang kanilang leader na si Mohamed Jaafar Magid alias Tokboy. That's why we are not leaving, we are moving everything, no? Lahat ng preparations ginagawa na natin. We are not leaving anything to chance at all. No? So, as long as we know that there is a threat, no, we consider it big already. No? Paglilinaw naman ang kalihim mula pa silang rekomendasyong kanselahin ng event sa ngayon. At malalaman pa kung may pangangailangan nga ng ganitong suhestyon pagkatapos ng isasagawang command conference ng AFP at PNP kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung talagang very strong ang threat. No? So, depende man din sa presidente at saka mga security advisors natin. Maybe tomorrow we will have the joint AAP-PNP command conference. We will discuss that. Nanawagan naman si Secretary Sueno sa publiko na maging alerto at tumulong sa pagmamantena ng seguridad sa pamamagitan ng pagre-report sa mga kahina-hinalang tao o bagay. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, simula sa 8 hanggang 10 ng Enero ay kansilado na ang permit to carry firearms sa Maynila. Sinabi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na epektibo ito mula alas 8 ng umaga ng Linggo hanggang alas 8 ng gabi ng Martes. Sinabi ni de la Rosa na tanging ang mga pulis lamang ang maaring magdala ng baril. Nanawagan rin si de la Rosa sa publiko na asahan na rin ang mahigpit na checkpoint sa iba't ibang lugar ng syudad ng Maynila sa nabanggit na petsa. Nakatakdang pulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa Malacanang mamayang hapon at mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Rosalie! Yes, magandang umaga, Flor. Ibibigay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang command guidance sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Isang command conference dito sa Malacanang mamayang alas 3 ng hapon. Pangalawa ito sa nakahanay na schedule ng Pangulo ngayong araw matapos magpalipas ng ilang araw ang Pangulo sa Davao City magmula noong weekend. Kagabi ay bumiyahe ang Pangulo sa pamamagitan ng isang economy class flight balik ng Maynila.
Ayon kay Interior Local Secretary Mike Sueno, isa sa maaaring mapag-usapan ng mga paghahanda sa seguridad na ipinapatupad sa isasagawang taunang prosesyon sa Quiapo sa darating na Lunes. Una ring sinabi ni Secretary Sueno na depende sa magiging desisyon ng Pangulo at mga security advisor kung magbibigay ba ang mga ito ng payo sa mga kinauukulan kung kailangan bang ipagpaliban ng event depende sa tindi ng banta ng seguridad. Pag-uusapan din sa command conference kung may idaragdag din bang mga tauhan ng militar sa mga lugar na dadaanan ng posisyon. Bukod dito, ibibrief din ng Pangulo sa mga security preparation sa susunod na malalaking event sa bansa tulad ng Miss Universe 2016 beauty pageant at ang ASEAN 2017. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Iimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naganap na jailbreak sa North Cotabato District Jail kung saan mahigit 150 inmates ang nakatakas. Nagbabalik si Rosalie Cos. Bago pa ang naging pag-atake ng mga armadong lalaki noong Miyerkules ng madaling araw, nakatanggap na ang Provincial Warden ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa North Cotabato ng intelligence reports tungkol dito. Ayon kay Interior and Local Secretary Mike Sueno, iimbestigahan nila kung may kapabayaan bang nangyari at hindi agad nakapagdagdag ng jail wardens ang BJMP sa kabila ng mga banta. So we have to investigate that kung totoo na na walang additional, hindi sila talaga full alert. I will investigate that. Ngunit ayon sa kalihim, matapos matanggap ang intelligence report ay ipinagbigay alam ito ng jail warden sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa lugar, kaya nang mangyari ang pag-atake ay mabilis na nakaresponde ang mga ito. Samantala, naniniwala naman ang kalihim sa ulat sa kanya ng Moro Islamic Liberation Front na walang kasapi nila ang sangkot sa naturang pag-atake. Ito ay matapos lumabas ang ulat na mula sa tropa ng MILF ang mga armadong grupong sumugod at nagpaputok sa bilangguan na dahilan ng pagpuga ng higit sa 100 bilanggo. Well, we are doing our own investigation, but I personally believe the words of General Sami Al-Mansor, Al-Mansor and Vice Chairman Gadzali Jafar. Nanawagan naman si Secretary Sueno sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may makuha silang impormasyon tungkol sa mga pugante ng North Cotabato District Jail. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. At dahil sa naganap na jailbreak, binabalak na ng Bureau of Jail Management and Penology na ilipat sa mas secure na lugar ang North Cotabato District Jail. Narito report ni Victor Cosare. Aminado ang Bureau of Jail Management and Penology na hindi nakadisenyo para maging penitentiary ang North Cotabato District Jail. Sabi nila from the past na it is not actually a design for jail facility. Parang naka-design ata siya for parang school, classroom ata. Dating nasa pangangalaga ng provincial government ang pasilidad bago ito ginawang provincial jail at ibinigay ang pamamahala sa BJMP. Bukod sa hindi ito angkop na maging kulungan, maliit na rin ang naturang pasilidad kumpara sa bilang ng mga nakabilanggo. 300 lang ang kapasidad nito, subalit nasa 1,513 na ang nakabilanggo rito. Nakakulong din dito ang ilang high-profile inmates, kabilang ang ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Moro Islamic Liberation Front at mga sospek sa nakaraang pambobomba sa probinsya. Kaya para sa BJMP, malaki ang pangangailangan na mailipat ang NCDJ sa mas ligtas at malaking lugar. Yung area na kung saan not free pero at least medyo malayo lang din sa mga incidents na maaaring magdulot nga ng ganitong mga instances sa mga ganitong incidents. Kulang din sa gamit at tauhan ng district jail na 3 beses nang nilulusob mula 2007. Sa ngayon, nasa loob ng provincial compound ang jail facility. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Question ni Senador Leila de Lima ang tila special treatment na ibinibigay sa mga drug lords na tumitastigo laban sa kanya. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali
salit sa Lakay, hindi na nga ikinagulat ni Senator Laila de Lima ang bagong reklamong inihain laban sa kanya sa Department of Justice o DOJ kahapon. At ayon nga sa senadora, inaasahan niya na may ilang karagdagang mga kaso pa na maaaring isampa laban sa kanya ngayong taon dahil sa umano'y pagpapatuloy ng sinasabi niyang persecution sa kanya. Muling kinwestiyon ni Senator Laila de Lima ang umanay paggamit ng buong pwersa ng gobyerno para sa mabilis ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Ayon sa senadora, tila mukhang gagawin pang state witness ang mga big-time drug lords katulad nila Kerwin Espinosa para lamang mapakulong siya. Aniya, ang mga tunay na drug lords at big-time criminals ay inaabswelto at balak iabswelto kapalit ng tulong o kooperasyon para lamang makasuhan siya. Tinawag niya itong selective justice ng DOJ at ng National Bureau of Investigation na umano'y gumagalaw base sa orders ni President Rodrigo Duterte. Sinabi rin ng senadora na meron siyang credible sources na ang Pangulo rin ang nag-utos mismo para atakihin ang Bilibid-19 kasama sina JB Sebastian noong Setyembre. Aniya, paraan ito upang pilitin sina Sebastian at iba pang mga inmates na magsinungaling at isangkot siya sa usapin ng droga sa Bilibid noong kalihim pa lang siya ng Department of Justice. Ginagamit anya ng Pangulo at ng kanyang enforcers ang kanilang kapasidad at resources, kabilang na anya ang paggawa ng krimen para lang iimplementa at ipagpatuloy ang presidential vendetta kay de Lima. Lakay kinwestiyon din ni Senator Laila de Lima ang umano'y tila hindi na natuloy na investigasyon ng Department of Justice sa usapin naman ng bribery at extortion scandal kung saan na dalawang associate commissioners ng Bureau of Immigration ay nasangkot. Ayon kay Senator Laila de Lima, itong dalawang associate commissioners na ito ay umano'y fraternity brothers ni na DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at President Rodrigo Duterte. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Pasay City. Hindi nakapagsumite ng counter affidavit ang 3 Chinese national na naaresto sa isang Shabu Lab sa San Juan City nitong December 23. Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza, live. Roderick. Lakay, hindi nga nakapagsumite ng counter affidavit o sagot doon sa mga akusasyon sa kanila itong 3 Chinese nationals na naaresto sa isang hinihinalang Shabu Laboratory sa San Juan City nitong December 23. Naharap itong mga Chinese sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dumalo sa pagpapatuloy ng inquest proceedings kanina ang mga Chinese na sina David Go, Jackie Tan at Shigo Xiong kasama ang kanilang mga abogado. Humingi pa sana ng palugit ang mga abogado upang masagot ang mga akusasyon dahil kakukuha lamang sa kanila ng mga respondent. Ngunit hindi na ito pinagbigyan ni Assistant State Prosecutor Mary Jane Sitat. Paliwanag ng piskal, sapat na ang ibinigay nilang panahon sa mga respondent. Sinabi pa nito na hindi na sila makapagbibigay pa ng extension dahil ito ay isang inquest proceedings at kailangan nilang resolbahin ang kaso sa loob ng 15 araw. Naaresto ang 3 Chinese kasama ang 3 Pilipino sa isang apartment sa San Juan kung saan na-recover ng NBI ang 500 kilo ng shabu at mga kemikal na tinatayang nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Lakay, submitted for resolution na itong mga kaso laban dito sa mga Chinese at maglalabas na lamang ng resolusyon ang DOJ prosecutor. Lakay. Maraming salamat, Roderick Mendoza, mula po sa DOJ. Talagdaan na ang Memorandum of Agreement ng Department of Health at ang pribadong kumpanyang Archie Global para sa pagtatayo ng isa pang mega drug rehabilitation center. Itatayo ang rehabilitation center sa loob ng military camp sa Carmen, Bohol. Ay kay Interior and Local Government Secretary Mike Sueno, bukod sa Nueva Ecija at sa Bohol, magtatayo rin ng rehabilitation center na may kapasidad na 500 hanggang 1,000 sa iba pang mga probinsya. Big, no? Baka mahirapan tayong mag-maintain ng very big facility like the Nueva Ecija. So we are negotiating with these donors na kung pwede, hati-hatiin lang natin. Mga 500 to 1,000 lang ang capacity. So kung pwede, tag 500 para ma-divide natin ito in several provinces. Kasi maraming provinces din ang willing mag-donate ng rehab. Hinarang ng mga pulis ang media na magkukover sana ng taon ng New Year's Call sa Campo Crame. Mula sa Campo Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Sa kauna-unahang pagkakataon nga ay hindi pinapasok sa multipurpose ang media
para i-cover ang taunang New Year's call ng mga matataas na opisyal ng PNP. Ito ay sa kabila ng imbitasyon kagabi ng pinuno ng pambansang pulisya sa media na alas 7 ng umaga isasagawa ang kanilang New Year's call habang alas 10 naman kay DILG Secretary Ismael Sueno. Wala namang maibigay na dahilan ang tagapagsalita ng PNP kung bakit hindi pinayagan ng media na makapasok sa loob sa kabila ng in-announce na imbitasyon kagabi sa isang press conference. Ang taunang New Year's call ay isinasagawa tuwing makatapos ang bagong taon bilang accounting na rin sa mga matataas na opisyal ng PNP matapos ang holiday season. Kasama din ang mga ito ang kanilang mga asawa na kadalasang sinasamantala ng pamunuan ng PNP upang magpasalamat naman sa mga oras na nawawala sa kanilang pamilya para naman ilaan ang isang pulis sa paglilingkod at pagbabantay sa publiko lalo na tuwing holiday season. Balik sa iyo, Flor. Ano nga kayang dahilan? Lea Ilaga, nagulat mula sa Camp Crame. Nakatakdang bisitahin ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Russian Navy warship na nakadaong ngayon sa Pier 15 South Harbor, Manila. Mula sa Maynila, may report si Brian De Paz live. Yes, Brian. Yes, Flor, magandang tanghali. Mahigpit na seguridad ang pinatutupad dito sa Pier 15 dahil sa inaasahang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte. I-inspeksyonin ng punong ehekutibo ang Russian Navy vessel na dumating sa bansa nitong Martes para sa goodwill visit. Sa gitna lang ay makikita ng presensya ng Presidential Security Group at K9 unit. Sininspeksyon ang mga dalang gamit, lalo na ng mga pumapasok na media. Pinayagan lang makapasok sa loob ang mga cameraman dahil photo ops lang ang mangyayari ngayon ayon sa RTVM. Matatandaan kahapon ay sinabi ng Russian officials na mahalaga sa kanila ang alyansa ng Pilipinas na itinuturing na long-term strategic interest ng pagkakaibigan at partnership ng dalawang bansa. Ayon naman sa Palasyo ng Malacanang, bukas si Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng joint military exercises sa Russia. Iginatawa rin ng Malacanang na ang Moscow, Russia ay nakahandang tumulong sa Pilipinas upang patatagin pa ang military capabilities nito. Ayon sa ibinigay na schedule ng Palasyo, alas 12:30 ngayong tanghali, darating si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pier 15. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Maynila. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz. Nagulat mula sa Manila Port Area. Ipinahayag ni COMELEC Chairman Andres Bautista na hindi sa kanya dapat isisi ang pag-leak sa listahan ng mga botante sa website na na-hack bago ang 2016 national elections. Narito ang report ni Mon Hocson. Naniniwala si Commission on Elections Chairman Andres Bautista na hindi sa kanya dapat isisi ang nangyaring malawakang leak ng mga impormasyon ng mga botante na nakatala sa COMELEC website. Aniya, hindi makatwiran na isisi sa kanya ang hacking na kahit mismo ang mga naglalakihang website ay hindi nakaligtas. Yung hacking, nangyayari ngayon yan kahit na yung pinaka-secure na website. Di ba sa Amerika, bilhin nyo, ang Facebook, ang Google, ang Twitter, lahat ito na-hack, pati ang US government. So, mahirap magsabi talaga na, kumbaga, meron pagkukulang ang isang tao o grupo. Dagdag ni Bautista, ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang remedial measures na kanilang isinasagawa dahil hindi sila makasisiguro na hindi na mauulit ang pag-hack sa mga data. Hindi rin anya totoo na hindi niya pinahahalagahan ang mga impormasyon ng mga botante. Nagkataon lamang na naging abala sila noong panahon ng eleksyon. Hindi naman sa binabaliwala ko yung data security at data. Kaya lang at that point in time, kumbaga marami kaming pinagtutuunan ng pansin. Una nang inirekomenda ng National Privacy Commission na sampahan ng kaso si Bautista dahil umano sa paglabag sa Data Privacy Act of 2012, kaugnay ng massive data breach noong March 2016. Nailabas mula sa nahack na website ng COMELEC ang impormasyon ng mahigit sa 15 milyong botante gaya ng fingerprints at passport information. Kailangan yung pag-iingat dito, no, yung prevention and mitigation, yun ang dinidiin ng batas na ito. Kaya nga ito, pinaparusahan dito, hindi lang yung may ginawa, kundi yung hindi gumawa. Kasi yun ang esensya ng batas, proteksyonan ang personal information ng ating mga mamamayan. Maghahain naman ang motion for reconsideration si Bautista sa kinakaharap na kasong kriminal. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Nagkaroon ng konsultasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kay LTFRB at ang mga operator ng Transport Network Vehicle Service gaya ng Uber at Grab kahapon. Tinalakay naman ito ang sari-sari problema ng mga TNV's operator, partikular ng issue ng surge pricing o biglaang pagtataas ng singil. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Problema sa pag-a-apply ng extension ng Provisional Authority, accreditation processes at ang biglaang pagpapatupad ng cap sa surge pricing. Ilan lang ang mga problemang ito sa tinalakay sa isinagawang konsultasyon sa pagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Transport Network Vehicle Service o TNVS. Reklamo ng ilang operator, matagal bago maaprubahan ang mga aplikasyon sa pagpapalawig ng Provisional Authority na isa sa mga requirement upang hindi sila maituring na kolorum. At ang kanilang mga prangkisa, para lamang sa buong Metro Manila gayong may ilang mga pasahero ang nagpapahatid sa labas ng NCR. Kinwestiyon din ng mga operator ang biglaan nilang pagpapatupad ng limitasyon sa surge pricing nang hindi sila nakukonsulta. Paliwanag ni LTFRB Chairman Martin Delgra, kailangang pag-aralang mabuti ang bawat aplikasyon na isinumite sa kanilang tanggapan bago payagan ng isang TNVS na makapag-operate. Kaugnay naman ng price surge na pagkasunduan aniya ito ng Uber at Grab na siya ring may kapangyarihang mag-regulate sa pamasahe na ipinapataw sa kanilang mga pasahero. Pinagsusumite ng LTFRB ang Uber at Grab ng kanilang position paper upang linawin ng ilan sa kanilang mga patakaran na kanilang ipinatutupad sa price surge at accountability ng mga driver. And they asked for 10 days to file their position paper. After that, we will come into terms with in a collegial manner yung members ng board to come up with this. But you have to understand also na itong rules na ito hindi lang sa level ng LTFRB. This originates from a department order. So ibig sabihin, we will refer it to the Secretary of Transportation on the new rules that we will be proposing for this kind of public transportation system. Kontento naman ang ilang mga operator sa resulta ng isinagawang konsultasyon at umaasang maisa sa ayos rin ng sistema sa mga TNVS sa lalong madaling panahon. Ang ano lang namin is humingi lang po kami ng suporta. Total system naman yan. Nagkakamali nga yung tao. System pa kaya. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak naman ng Ombudsman Conchita Carpio Morales na matatapos ang investigasyon sa Mama Sapano encounter bago matapos ang kanyang termino sa 2018. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Yes, Mon. Yes, Lakay, patuloy pa rin ang ginagawang pagtitiyasat ng Ombudsman hinggil sa Mama Sapano incident. Tiniyak ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na masusi ang kanilang ginagawang investigasyon sa kaso. Noong nakarang taon ay kinumpirma ng Ombudsman na mayroong kasong haharapin si dating PNP Chief Alan Purisima at dating PNP Special Action Force Director Getulio Napeñas. Tanging si dating Pangulong Benigno Aquino III na lamang ang isa sa mga may malaking pangalan na inireklamo sa Mama Sapano incident na hindi pa nakakakitaan ng probable cause. Ayon kay Ombudsman Morales, patuloy ang kanilang pagtitiyasat at hindi basta-basta dapat madaliin na pagtibayin na mayroong probable cause laban sa dating Pangulo. Sinigurado ni Morales na bago matapos ang kanyang termino ay makapaglalabas sila ng resulta hinggil sa ginawang pagtitiyasat sa Mama Sapano incident. Samantala, tumanggap ng Tandang Sora Award ngayong araw si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ang Tandang Sora Award ay binibigay sa mga natatanging kababaihan na nagkaroon ng malaking ambag sa lipunan. Ang naturang award ay pinagkakaloob ng Quezon City Government taon-taon. Ngayong araw ay pinagdiriwang din ang ika-205 taong anibersaryo ng Filipina hero na si Melchora Tandansora Aquino. Yan ang latest, balik sa iyo lahat. Maraming salamat mo, Nokson. Nag-uulat mula sa Quezon City. Nagsagawa ng kilos protesta ang isang transport group sa harap ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City at nanawagan na magbitiw na sa pwesto si Chairman Martin Delgra. Mula sa Taguig City, may report si Joan Nano live. Joan.
Yes, Lakay, nagtipon-tipon nga sa harapan ng tanggapan ng LTFRB ang iba't ibang transport group upang ipanawagan nga ang pagbaba sa pwesto ni LTFRB Chairman Martin Delgra. Ito ay dahil sa umano'y mabagal na pag-aksyon ni Delgra sa kanilang mga hinaing, gaya na lamang ng petisyon sa dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep at bus. Ayon sa mga nagpoprotestang grupo, mas pinapaboran raw umano ni Delgra ang mga mayayamang transport group gaya ng Uber at Grab kaysa sa kanilang maliliit na grupong pangtransportasyon. Kinuwestiyon naman ng mga ito ang umano'y tuloy-tuloy na pag-ooperate ng libu-libong mga transport network vehicle service sa kabila ng umiiral na moratorium ng LTFRB na nagpapatigil sa pagtanggap ng aplikasyon ng mga TNVS. Inirereklamo rin nila ang pag-aalis ni Delgra sa ilang mga kawani ng LTFRB sa iba't ibang tanggapan nito na lalo nilang nagpapatagal sa proseso ng kanilang mga aplikasyon gaya na lamang ng pagkuha ng prangkisa. Kabilang nga sa mga nakiisa sa protesta kanina ang Kongreso ng Mananakay at Transportasyon, Alyansang Progresibo sa Transportasyon, Public Transport Alliance of the Philippines at iba pa. Kanina sabay-sabay na pinagbabato ng mga nagpoprotestang grupo ang mga larawan ni Delgra na sumisimbolo nila sa kanilang masidhing panawagan na magbitiw sa kanyang posisyon ang opisyal. Sa mga oras nga na ito, Lakay, ay sinusubukan pa nating kunan ng pahayag si LTFRB Chairman Martin Delgra hinggil nga sa mga akusasyon na ito. Subalit sa ngayon ay ongoing pa itong isinasagawang part 2 ng consultation ng LTFRB kasama yung mga TNVS operator. Kaya inaasahan natin mamaya ay makakausap na natin si Chairman Delgra. Okay? Maraming salamat, Joanne Nano, nag-uulat mula sa LTFRB. Itinanggi ni Vice President Leni Robredo na pamumulitika ang ginawa niyang pagdalaw at pamimigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Nina sa Kabikulan. Narito ang report ni Alan Manansala. Muling naglibot si Vice President Leni Robredo kahapon sa ilang lugar sa Camarines Sur sa Bicol Region na lubhang naapektuhan ng Bagyong Nina. Sa pagbisita nito sa District 3 ng Camsur o sa Rinconada area, nangako ito sa mga biktima ng bagyo na gagawa ng paraan upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan nito. Kabilang narito si Aling Presi San Antonio ng Barangay Salvacion sa bayan ng Buhi. Agad nitong idinaing ang pagkasira ng bahay dahil sa bagyo. Upuan natin para planuhin with the national government agencies. Paano mapapabilis yung tulong, tapos paano mas magiging systematic. Maliban sa tulong sa pagsasaayos ng mga bahay ng mga biktima ng bagyo, pagkukumpuni ng mga nasirang paaralan at pagpapalit sa mga nasirang pananim, gumagawa na rin anila sila ng paraan upang mapabilis ang pagbabalik sa normal na supply ng kuryente sa probinsya. Umapila naman ang pangalawang Pangulo na huwag lagyan ng kulay ang kanyang pagbisita sa typhoon damaged areas. Hindi aniya totoong pamumulitika ang kanyang ginagawa. Makakabuti siguro sa lahat na magtulungan na lang. Dapat wala namang politika yung pag-ayos ng disaster. Andito tayo, nagsasakripisyo, naghihirap para pabilisin yung tulong para sa mga tao. Hindi tayo umaasa lamang sa gobyerno. Bukas plano namang bisitahin ng pangalawang Pangulo ang bayan ng Canacman, Camaligan, Calabanga, Bumbon at Magaraw. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Camarines Sur. Maaaring kasuhan ng contempt at obstruction of justice ang Armed Forces of the Philippines na sa hindi nito pag-turnover sa sumukong si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa korte. Narito ang report ni Lea Ilagan. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ibinabalik o ipinipresenta ng Armed Forces of the Philippines sa korte ang sumukong si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ito'y kahit na noong isang araw pa ito hawak ng Provo Marshal. Ayon kay AIDG Legal and Investigation Division Chief, Police Superintendent Enrico Rigor, kung gugustuhin ng korte ay maaaring kasuhan ng obstruction of justice at contempt ang Armed Forces of the Philippines sa di pagsusuko sa isang wanted na may warrant of arrest, lalo na kung matatapos ang 10 araw na itinakda ng batas. It's the discussion of the court
Kasi under the law, may 10 days para i-serve ang warrant, di ba? And another 10 days to return the warrant. Sinabi pa ni Rigor na malabo ding aprobahan ngayon ng korte ang hiling ng AFP na kunin ang custody ni Marcelino dahil hindi pa nila ibinabalik ang warrant sa issuing court. Kaya naman, sa Manila City Jail ito nakatakdang ikulong base na rin sa kautusan ng korte at hindi sa AFP Custodial Center gaya ng nais ng AFP. Before any motion is heard by the court, first and foremost, the court must acquire jurisdiction over the person of the accused. Sa ngayon, pag hindi pa siya sumusurrender dun sa o hindi pa siya naisusurrender sa court of origin, okay, any motion hindi pwede i-entertain ng court. It will just be dismissed. Kasi walang jurisdiction over the person. Wala rin aniyang law enforcement power ang AFP tulad ng PNP, NBI at PIDEA. Yung enforcement ng law ay nawala sa AFP. Dahil yung the powers and the functions of the Philippine Constabulary and the Integrated National Police was transferred to the PNP. So under the law, ang dapat mag-return is PNP, NBI or PIDEA. Dagdag pa ng opisyal, kung tutuusin, mas tama ang prosesong ginawa ng Chinese na si Yan Yishu nang sumuko ito sa National Bureau of Investigation na may law enforcement function. Matatanda ang nahuli sina Marcelino at Yan Yishu sa Celadon Residences sa Santa Cruz, Manila na ginawang Shabu Laboratory madaling araw ng January 21 kung saan nakuha ang mahigit sa 380 milyong pisong halaga ng shabu. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa burol ni Emeline Villanueva na biktima ng ligaw na bala sa Malabon City. At samantala hawak na ng NBI o National Bureau of Investigation ang autopsy at ballistic report sa sanhin ng pagkamatay ng 15 taong gulang na dalagita. May report si Bernard Dadis. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga taong nakikiramay sa pamilya ng dalagitang si Emeline Villanueva sa Sacrista Street, Barangay San Agustin sa Malabon City. Si Emeline ang batang tinamaan ng bala sa ulo noong pagpapalit ng taon. Pumanaw noong Miyerkules ng gabi dahil sa cardiac arrest. Bukod sa mga kaanak at mahal sa buhay, bumibisita rin ang kanyang mga kaklase at mayroong nagpadala ng mga bulaklak. Kahapon dumalaw din si Malabon City Mayor Lenlen Ortega at Department of Health Assistant Secretary Eric Tayag. Ayon sa pamilya, bagamat labis ang kalungkutan nila, ay ikinatutuwa naman nila ang suporta at pagmamahal na ipinapakita ng marami para sa yumaong anak. Hiling lang ng pamilya na sana'y mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Emeline. Samantala, hawak na ngayon ng NBI ang autopsy report sa mga labi ni Emeline. Base sa ulat, 9mm na bala ang bumaon sa ulo ng dalagita. Hindi rin umano lisensyado ang baril na ginamit dito. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad si Renato C. Jr. alias Toti na nagpaputok umano ng baril. Ayon pa sa Caloocan Police, mayroong nakabimbing kaso ang suspect kaugnay ng pamamaslang sa isa nilang kasamahan. Sa ngayon ay hindi pa pinal kung kailan at kung saan ililibing ang mga labi ni Emeline. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iyan din ang ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Maayo mo to, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Ania na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Niduol sa opisina sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mulupyo sa Kalumpang Kalumpit, Bulacan aron ireklamo ang gingong sayop nga pamaagi sa pagpatuman sa Cash for Work program sa ilang barangay. Kini ang report ni Nestor Torres. Iimbestigahan na ng DSWD Region 3 ang umano'y maling pamamahagi ng Cash for Work program sa Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. Sa pagdulog ng mga residente sa opisina ng DSWD, inireport ng mga ito ang mga maling proseso ng pagpapatupad ng programa sa kanilang barangay. Gaya ng pagkakasama sa listahan ng programa ng isang 2 taong gulang na bata at isang residente na umano'y matagal ng patay. Nagtaka ako bakit 2 years old ang tatanggap. Ano malay ng 2 years old?
Mayroon ding mag-asawa na nakatatanggap ng pera na para sa ahensya ay maling-mali na dahil isa lamang kada pamilya ang maaaring maging benepisyaryo ng programa. Depensa naman ng kagawad ng Barangay Kalumpang, sumusunod lamang sila sa ibinaba sa kanila ng munisipyo. Pasensya na po kayo kung ako man po lumapit sa Region 3 dahil ang kasagutan daw po dito daw po sa DSWD. Itinugon naman po, nasa inyo pala manggagaling ang pamamahala na ibababa naman po ninyo sa DSWD para ibaba naman sa aming mga kabarangay ko. Sana naman po, Mayor, maaksyonan na po ninyo tong naing ng aking barangay. Ayon sa DSWD, kabilang rin sa kanilang iniimbestigahan ang umano'y pamamahagi ng coupon ng lokal na pamahalaan ng Kalumpit. Hindi kami nagbibigay ng coupons. Hindi ko alam kung bakit sila namimigay ng coupon sa Kalumpit. Gusto ko maliwanagan. Taong 2015 nang pasimulan ang programang ito sa barangay matapos maapektuhan ang maraming residente sa pananalasa ng Bagyong Lando. Kada pamilya ay nakatatanggap ng 1,310 piso kapalit ng pagtatrabaho ng 5 araw sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa DSWD, gagawa na sila ng karampatang aksyon para sa agarang ikareresolba ng problema. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nagpasaka og petisyon aron mangayo og tabang sa kagamhanan ang grupo sa mga mag-uuma og mananagat sa Ilocos Region nga naapektuhan og maayo sa dihang miigo ang Super Typhoon Lawin niadtong Oktubre sa miaging tuig. Kini ang report ni Toto Fabros. Nasurok 3,000 nga manalon ken mangalap manipod Ilocos Norte, Ilocos Sur ken La Union, tinapektaran ti Bagyong Lawin ti dumaw dawat ti ayuda ti gobyerno. May basar tinayuman nga petisyon dagitoy ti Department of Social Welfare and Development Region 1 saan dapay nakauawat ti tulong manipod idi dinalapos ti bagyo ti lugar da nasurok 2 nga bulan tinapalpalabas. Nabanggit po natin na 75 days na ang nakaraan pagkatapos ng Bagyong Lawin. Pero hanggang sa ngayon po kasi marami pa po sa mga kapwa natin magsasaka sa Ilocos Norte ang hindi nakakatanggap doon sa sinasabi nating ESA or yung Emergency Shelter Assistance. Kaya ang ginawa ng organisasyon natin ay gumawa ng isang petition o petition signing upang sa ganon ay humingi ng dagdag na tulong. Malaksid ti dawdawaten da nga ayuda indatag pa ti grupo dagiti manalon ken mangalap ti DSWD ti dadduma pay nga parikot nga nakita da ti sistema ti panangited ti relief assistance. Siniguro met ti DSWD nga dagos da nga sulbaren tapno maidanon ti tulong kadagiti agkasapulan. Na kung hindi na isama, batay dun sa listahan, pupuntahan yun ng mga staff namin, ibabalidate. At kung dapat bigyan ng tulong, then bibigyan natin ng tulong. Kaya lang kung ang amount na nabigay sa amin, batay dun sa unang bilang, so magre-request kami ng additional para matugunan. Toto Pabros, UNTV Damag ken Salacan, La Union. Nagbuhat og simulation exercise ang lokal nga kagamhanan sa Cebu City aron masulayan ang mga abilidad sa kapulisan ug uban pang kawani sa pagresponde sa mga insidente sa pagpamomba og stampede. Si Gladys Tuwabi ang muhatod sa maong balita. Mas gipahugtan karon sa Cebu City Government ang ilahang abilidad sa pagresponde sa mga katalagman, isip pagpangandam sa pagsingabot sa mga langyaw karong tuiga. Usa ka simulation exercise nga pagpamomba og stampede incident ang gibuhat sa lokal nga kagamhanan sa tabang sa PNP, AFP ug BFP aron makita ang ilahang kapabilidad human ang nahitabong pagpamomba sa Hilongos Leyte sa miaging semana. Sa giingong simulation, usa ka bombing ug stampede incident sa Fuente Osmeña Circle ug Cebu City Sports Complex ang girespondihan sa medical ug security teams. Most problem is the communication. Second is the traffic. So third is proper coordination. So on this second scenario, plano pod sa mga otoridad nga maghimo usab og simulation exercise sa sunod nga mga buwan. Nga mga officers sa region but sa expectation sa publiko. As far as the police is concerned, of course sa medical na nagresponde, we are satisfied. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu.
Mao kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo lakay. Dagasalamat, Deb Riveral. Susunod, Malacanang Kamao at BOC Transformers magsasagupa sa pangalawang out-of-town game sa pagpapatuloy ng 5th UNTV Cup Elimination Round. At isang pamilya na nakikitira sa silong ng isang bahay sa Pasig City, pinagkalooban ng munting regalo ng UNTV. C-News would like to thank the following: Vimos Variety Store, Medical Depot, KUSEP General Merchandise, Shobay Enterprises, SM Vasquez Transport Service, Ted Bigasan, Tang Vegetable Dealer. Magsasagupa ang PNP responders at MMDA Black Wolves sa Laguna bilang tampok na laro sa second out-of-town games ng UNTV Cup. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna ang UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Kaya naman excited na ang Police Calabarzon dahil sa nakatakdang paglalaro ng kanilang koponan sa probinsya. Sumusuporta. Manunod kami ng laro ng aming, of course, mga kasamahan ng PNP at para mag-cheer sa kanila. At syempre, gusto namin na mag-champion. Sana ngayong season na to ay PNP naman ang mag-champion sa UNTV Cup. Unang magtatapat sa first game sa ganap na ikalawa ng hapon ang MMDA Black Wolves at PNP Responders. Susundan naman ito sa second game ng NHA Builders at AFP Cavaliers. Kapanapanabik din ang nakatakdang paghaharap sa third game ng Malacanang Kamao at BOC Transformers. Napagandang programa na sana ay tuloy-tuloy, no? At sana marami pang government agency ang sumali para mas marami pa tayong matulungan ng mga kababayan. Umaasa ang PNP Calabarzon na makakamtanan ng PNP Responders ngayong season ang mailap na kampyonato sa kanila matapos itong mabigo sa final sa ikatlong pagkakataon. Matatagpuan ang Alonte Sports Arena sa loob ng compound ng Biñan City Hall. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At bukod sa mga larong binanggit ni Sherwin Kulubong, magsasagupa rin ang Malacanang Kamao at BOC Transformers sa linggo. May report si Bernard Dadis. Nangako ang Malacanang Kamao na babawi ngayong taon sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Makakasagupa ng Malacanang ang powerhouse rookie team BOC Transformers sa third game ng triple header ng UNTV Cup sa linggo na gaganapin sa Alonte Gym sa Biñan, Laguna alas 5 ng hapon. Matatanda ang magkasunod na nakalasap ng pagkatalo ang Kamao team bago magtapos ang 2016 matapos ang 5 sunod na panalo. Unang tumalo sa Malacanang ang defending champion AFP Cavaliers noong December 4 sa score na 72-67 at ang two-time champion Judiciary Magis noong December 18 sa score na 74-63. Na unang talo, okay, naging back-to-back pa, masakit talaga para sa amin yan. Now, pagtatrabuhan talaga namin, lalong-lalo na yung sa BOC dahil kailangan namin yun. Samantala, target naman ng BOC Transformers na masungkit ang kanilang ikawalong sunod na panalo. Desidido ang Bureau of Customs na mapanatili ang kanilang malinis na record, kaya paghahandaan nila ng gusto ang Malacanang Kamao. We will prepare well for Malacanang. Alam namin it's a tough game. Prepare lang kami sa Malacanang, no? Titignan namin kung sino yung mga kalaban namin, sino yung mga players nila. Then again, yung conditioning namin tsaka strength namin tututukan na.
Nangunguna ngayon ang BOC na may malinis na record na 7 panalo, habang pang-apat naman ang Malacanang na may 5 panalo at 2 talo. Bernard Dalis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Darlene Basingan. Good afternoon, Darlene. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. At least 10 people were killed in a car blast on Thursday in the Syrian coastal Mediterranean province of Latakia, where 2 Russian bases are located. Scores of cars were on fire, blood trails were seen on the ground, and a clothing store was heavily damaged. Jobless Hospital director said many among around 30 people injured were in critical condition. Latakia city, which is north of Jable and capital of the province, has been targeted on a number of occasions by bombings and insurgent rocket attacks. In the midst of economic and political crisis, Venezuelan President Nicolas Maduro names legislator Ramon Lobo as a new economy czar and former Citgo official Nelson Martinez as a new oil minister. Ars Reyes reports. El presidente venezolano Nicolás Maduro reordenó su gabinete este miércoles, nombrando a un nuevo zar de la economía para supervisar el sistema socialista deteriorado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo o la OPEP del país y a un nuevo ministro de Petróleo para hacer frente a las dificultades económicas causadas por los bajos precios del petróleo. El país está sufriendo de una inflación de 3 dígitos, la escasez de la producción del estilo soviético y de las protestas callejeras crecientes, como una combinación de controles estatales disfuncionales y los bajos precios del petróleo. El economista Ramón Lobo asumirá el doble papel de ministro de Finanzas y vicepresidente de Economía. Nelson Martínez asumirá el papel de ministro de Petróleo. Los economistas dicen que la economía de Venezuela no volverá al crecimiento hasta que levante el control de cambio plagado de corrupción y el sistema de control disfuncional de precios y deshaga cientos de nacionalizaciones que han dejado muchas industrias improductivas. Arce Reyes, ONTV Noticias y Rescate, América Latina. A Chinese smartphone maker is confident in breaking into the U.S. market. Camille Grace Hong has a full story. 中国智慧手机市场，华为董事长赵先生表示，在非常短的时间内打破美国智慧手机市场的信心十足。之前，赵先生发布华为荣誉新模型 Honor 6X 在展会。新的智慧手机设备已经在13个国家和地区提供，其中包括美国，以249.99美金。对于其他产品，例如苹果和三星，相比能吸引年轻人的价格。That we use the special business model that we designed the Honor phone for young people. Young people is our target customer. 他还说 Honor 以适用互联网模型节省广告成本，并将所有的利益放还给年轻人。他认为新的 Honor 模型有所有的特点和功能，作为他的货物很可用在一个可以承受的价格点。赵董谈到华为打破美国市场，其中一个世界上最大的不同的智慧手机市场，有强大的竞争对手，例如苹果和三星的霸权计划。In fact, in 2016, we focus on Europe, Russia, India, US, and Japan, Malaysia, and some Middle East country. That is our key focus. Of course, US is a huge market. It's also huge potential. So for US market, I know it's a very difficult market, but we have enough patience. 如果本地团队每年承诺对双周销售和收入承担双重责任，华为在美国的业务目标不会变得非常困难。洪嘎米勒 UNTV 新闻与拯救亚洲。And
Those are the stories making headlines around the globe. Back to your floor. Thank you, Darlene Basingan. Pinagkalooban ng UNTV at Members Church of God International ng munting regalo at salo-salo ang isang pamilya na nakatira sa silong ng isang bahay sa isang barangay sa Pasig City. Narito ang report ni Richard Benito. Narito tayo ngayon sa Barangay Ugong kung saan nakatira ang mag-anak ni Mang Redor Pasco. Dito sa silong na isang bahay na ito, sama-sama na ang liguan, kainan, labahan at palikuran ng mag-anak. 50 taong gulang na si Mang Redor. Upang maaraos sa maghapon ang kanyang pamilya, nangangalakal sila ng basura. 3 ang kanyang anak at sa loob ng 1 linggo, malaking bagay na kung lalampas sa 600 piso ang makukuha nila sa kanilang paghahanap buhay. Sa liit na pinagkakitaan, sanay na silang walang kuryente at tubig sa loob ng 13 taon. Kaya naman, kapwa nalulungkot ang mag-asawa dahil hindi mapagpapatuloy sa pag-aaral ang kanilang mga anak dahil walang pangtustos sa mga gastusin. Ang pagkakakitaan po namin pangangalakal lang po sa basura. Kadalasan po, 2 beses lang sa loob na 1 linggo kami nakakapangalakal. Kasi po walang hakot ng basura pagkaibang araw. Pangkaraniwan po, 250 hanggang 300. Kaya sa gabing ito, naganda ng espesyal na pagsasaluhan para sa mag-anak ang UNTV at Members Church of God International. May mga regalo rin para sa buong pamilya. Dahil dito, nasurpresa ang pamilya ni Mang Redor at nagpasalamat sa grupo. Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon. Pangalawa po sa mga tumulong po dito sa amin, kay Brother Eli, saka kay Kuya Daniel Lason, saka po sa mga, sana po pagpatuloy nyo pa po yung mga gantong proyekto nyo para makatulong po sa katulad namin. Sila po, nagpapasalamat din po sa mga biyayang binigay po sa amin ngayon. Maraming salamat po. Hiling na mag-anak ni Mang Redor, sana ay marami pang maabutan ng tulong ang UNTV at MCGI. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!